sa tambok. This will help you to get you much better. Sa sobrang talented ng mga anak ko, tita, kaya kang tunawin ng mga bombastic side-eye nested. Tingnan mo. So, hello mga tita and tito. So, for today's video, mag-a-day in the life naman tayo sa buhay namin dito sa probinsya sa Australia, no? Invited si uncle sa 21st birthday nung pamilya ng aking mga kumaring. So, since may trabaho pa naman si uncle, so nag-proxy muna ako panandalian while nagaluto-luto yung mga kumaring ko dito. Tapos, nag-prepare kami ng mga para sa hapunan. O, at least kay matagal-tagal man yan siya maluto, ginsalang na namin sa malaking drum. So, nagsimula na kami ng aming lunch, tita. Medyo na-delay ng konti kasi yung bigatlan nga manok ay lapsi pa! Ay, sorry lang. Parang hindi naman talaga nakabatsyag ng gutom yung mga kabataan, no? Kasi nga na-enjoy sila sobra. Doon sa mga ginagawa nila, tita, takbuhan, habulan, may tamblingan, ganyan. So, ang lapad ng area dito ni Kumaring, no? Dito tayo ngayon magpa-party. O, dyan sa gilid ng kanilang bahay. Pagkita mo pa lang dito, tingnan mo pa lang view, tita. Oh, bonggalel. So, umakyat ka dan sa taas, tapos magpagulong-gulong ka. Sigurado, pag baba mo sa ilalim, sexy ka na. Kung napansin ninyo, maraming puno ng mga kahoy dyan, ng mga patay na nakatumpok. Kasi, tututdan namin yan mamaya, yung sisiraban ba? Yung sisindihan ba? O, magbubunfire, ganyan. Kain lang ang pahinga ng mga bata. Pagkatapos, tirada na naman sila ng laro-laro. Hanggang dumating na si uncle sa wakas, no? Andito na yung aking darling asawa. Nakasmile-smile na siya kasi moment of truth na ito. Moment na to shine. O, iinom na ngayon si uncle hanggang malasing siya. Sabi ko, wag kang uwi ng bahay kung hindi ka kakamang sa kalasing, ha? Bago pa man lumubog yung araw, tinawagan na kami ni Kumari na mag-harvest na kami ng kanyang mga oranges para ma-safety na ba? Malagay na namin sa sasakyan bago magdilim, ganyan. O, tingnan nyo naman ba kung gaano dito kaganda ang view sa taas. Walang mga marites dito, tita. Kahit pa man mag-ano ang gagawin mo dito sa buhay mo, walang makikialam sa'yo. O kung may pakialamera dyan, itagbong mo dyan sa kalayo. Ay, joke lang. Peace. Huwag tayo mag-away. Mahigpit na ginapagbawal dito sa Australia, tita, magsunog lalo na sa summer. So may fire ban yan siya. Dapat matuto kang alamin ang mga gawain. Huwag kang feeling syunga kasi mapahamak ka. Lalo na pag summer kasi dry ang palibot tsaka minsan malakas ang hangin, mabilis mag-spread yung kalayo, tita. Very destructive ang bushfire dito kasi sa super lapad na mga vegetations, no? Maraming mga puno. So inside mga puno, maraming mga animals dyan. Like yung mga koalas natin, yung mga kangaroos natin. Not just the animals, no? But of course, ang mga tao din, tita, kasi marami ding namatay sa bushfire tsaka yung mga properties na nasunog. So, very sayang talaga. Kaya as much as possible, mag-ingat talaga sa fire. So, kung magtanong kayo bakit nag-fire kami dito? Ay, of course, hindi man kami syunga. Autumn naman dito, tita, malamig na. So, wala nang fire ban, kaya pwede na mag-sunog-sunog. Basta with the safety lang, magbitbit ka ng tubig. Kaya nga, may napansin nyo kanina, may hila-hila si tito na parang malaking drum. Tubig yun, tita. May sariling bombero dito si Maring sa farm niya. O, di ba, bungga? Ganon kayaman si Maring dito. Anong allowance namin dito? 1 million a week. Andito na naman tayo sa 1 million. Ay, joke lang. Nagapalabas na ang buwan, tita. Marinig mo talaga yung mga kakaka ng mga tito. Feel mo talaga ang kasiyahan ba? Lalo na yung asawa ko. Bihira lang talaga kasi makalabas yan si uncle. Uy, lagi kaya nagakayod nga. Kasi nga, mga hampas urap lang tayo. Kailangan natin ng maraming pera para mabuhay. Saka yung mga bata, walang katapusang takbuhan. Kanina pa yun mula ng lunchtime. So kami naman dito ng mga kumare, nag-prepare na kami ng dinner. Kasi we know naman na talagang medyo maganda na talaga ihabhaba kasi medyo malamig na dito, te. Pero yung mga angkol ay nag-enjoy talaga sila. Kaya medyo mainit-init ang katawan mo. At saka tapos dito naman na side, magbalugi ba naman si Inday Ashred? Of course not. Ay, tingnan nyo ba lang mga steppings dyan? Birada? Sobrang saya nung araw ng Sabado namin, tita, no? Kung pwede nga lang hindi na umuwi. Kaso nga lang, may mga trabaho yung ibang kumare natin. May pupuntahan sila and then si uncle may trabaho din. Tsaka araw ng Sunday magsimba kami, ganyan. Oh. Ang plano sana namin na kumalasing si uncle, iwanan namin dito sa farm ni Kumaring yung sasakyan niya. Tsaka dito na siya sa akin magsakay. Sa sasakyan, hindi sa akin. Natural mapislat ako niyan. Maliit na ako. Sakyan pa ni uncle. Lagi na lang ba sinasakyan? Ay, shh!
Joke lang. So since hindi man nalasing si Uncle Tita kasi parang 2 bote lang naman ang beer ang nainom niya mga ilang oras na nakaraan, nakadrive siya ng pauwi. Sobrang ingat ang mga tao dito, tita. Once nakainom sila, hindi na sila nag-drive pauwi, no? So yung ibang nagstay doon sa camping, natural medyo mga nakainom na sila. So doon na sila matutulog, may mga dala silang camper, ganun. Pero of course, kung may mga behave, meron din mga titigas ang ulo. O di ngayon, hindi na sila nag-drive. Gainom na lang sila ng gainom. Nag-taxi na lang siguro sila, bahala sila sa mga buhay nila dyan.